And now guys, we're going to move to our last video. This last video, no, is about trusting your strategy. But the question is, no, after everything na lahat ng pinag-usapan natin, yung risk, yung patience, yung how do we avoid bad trades, no, how do you combine it all together? Because, ito yan eh, if hindi mo pagkakatiwalaan yung strategy mo, hindi yan gagana. So, recap natin. Ano ba yung napag-usapan natin so far? Risk per trade, rewards per trade, yung risk to reward ratio, 'di ba? Yung you do not know need no ng high win rate, 'di ba? Yan yung mga napag-usapan natin. Over trading, revenge trading, 'di ba? Drawdowns and such. When not to trade, 'di ba? Kailan dapat na tumitigil. Ngayon, alam nyo ba guys? Ito guys, I'm going to tell you guys, and please accept this. What's the real problem with a lot of beginner traders? And ako din po is isang buhay na patunay nito. Ito yan guys, isa lang yan. Switching strategies. Palipat-lipat sila kasi pag nakakaramdam na sila ng drawdown, which is diniscuss ko sa previous videos ko, feel nila hindi gumagana yung strategies nila. Now, how do you avoid yung pagdududa sa sarili mong strategy? Because guys, probably, yung mga strategies nyo right now is naraman nyo lang sa mga teachers nyo, mentors nyo, somewhere from YouTube, nalaman nyo lang. Tama ba? Kahit yung strategy na provide ko. But I have mentioned, I made it clear that yung pinakita ko doon sa SMC sa session 16 is 50% win rate. And so is the CRT. Sinabi ko pa kasi CRT, 45% win rate yon, yung CRT session natin. Hindi ko pa kasi natuturo yung 70% win rate. No? How? Ito yung tanong eh. Where would you get your confidence? Saan? Saan mo hahanapin yung confidence na need mo para mag-stay ka sa isang strategy kahit meron ka ng drawdowns, kahit na natatalo yung strategy mo, which is what I am doing right now with my 8% win rate. Guys, please check my history. TP napakaliit, SL ang laki. TP napakaliit, TP wala, SL, wala, SL. Kung tutuusin, SL to. Let me change this to SL. Edit natin. Kung tutuusin, SL to. No? Break even siya pero kasi nagkamali ako ng edit. But still, ilan ang win rate ko? 30% na lang. Ilan SLs ko? 1, 2, 3, 4. Then, yung mga green ko guys, wala naman ako nakuha. So, tingnan nyo dito. Sunod-sunod na SL ko. No? Kasi kapag kayo to, sure ako, no? Magdududa na kayo sa strat nyo. Hala, baka hindi nag-work yung strategy ko. Oh no. Diba? Yung isipin nyo, sure ako doon. But once again, ano yung makakapagbigay sa'yo ng confidence? Eto guys, sa akin ha. This is what worked for me. Alam nyo na po ba ang sagot? Try nyo kayo comment. If sa tingin nyo ano yung sagot. O saan kayo kuha ng confidence? In 3, 2, 1, go, comment. And i-reveal ko na. The answer is backtesting. Because by backtesting, makikita nyo yung mga setups nyo with historical data.
ang market naman, paulit-ulit lang naman yun eh. And, eto na yun. Pinapakita that losses are normal. Kasi sa backtesting, walang emosyon. Okay? Hindi sa trading naman kasi, ini-execute lang natin kung ano yung na-testing na natin. But the problem is, most of us, hindi natin gustong i-testing kung ano yung natutunan natin. Okay? And this is the reason bakit hindi ako basta-basta nakikinig. When someone teaches me a new thing, I do not listen. I mean, I listen, yes. I take into consideration yung sinasabi nila. But I do not apply it sa trades ko. Not unless mabacktest ko siya. And it works for me. Kahit kayo guys, I am not expecting that kung ano yung tuturo ko is gagayahin nyo din. Hindi ko rin kayo pinipilit. But my point here is that if you backtest your strategy, okay? If you backtest your strategy, malalaman nyo yung win rate niyan. In my case, nalaman ko yung win rate ko after 51 trades. That is 50% win rate. Diba? So, may tiwala ako sa strategy ko that normal yung losses. But siguro, hindi ako mapanatag. I'll be honest. Kasi ang naiwanan ko siya puro SL. So, gusto ko siya i-trade ulit. Gusto ko siyang paabutin ng at least 100 trades. So, pag nagpa-backtest kayo, you should ensure that you would get enough data. Which is, for me, personally, okay na yung 30 to 50 trades. Pero, if you want to be really like, yung all out ba, go with 100 to 300 trades. Okay? So, paano po ba nakapag-backtest, sir? Sa trading view po kasi, you need to avail the premium. And itong replay. Ang ginagawa ko when I backtest is that I select the earliest date, or no, actually it depends eh. 2025, kunwari ito, March 28, 2025. Ayan, dito na ako nag-i-start ng backtesting ko. Hinahanap ko yung setup ko. Diba? Pag nakita ko yung setup ko ay entry, mamark ko yon. Ganito ko siya minamark. Date, kung kailan yung entry ko na yon. Ano yung time, anong coin, long or short, ilang RR, ano yung result, TP bar SL. Then, ginanon ko siya for paulit-ulit. Guys, 1 month ko itong tinesting. And nung hindi siya nag-work, sabi ko, baka makahanap ako ng mas malakas na strategy. And, ayun, dun na pinanganak yung A plus TRT ko na 70% win rate. TP, apat lang SL ko. But, ano weakness ito? Tingnan nyo guys January, naka-4 na trades ako. February, isa lang, front run pa. March, 2 lang March ko, talo isa, panalo isa. April, next ko May na, 3, 4, 5, isa front run, lahat TP. June 26, talo. Next entry ko guys, August na, 2. September na, October na, November na, December. Mabagal siya. Kumakatumbas 2 entry per month. Backtesting ko ito, January, February, tingnan nyo March 5, March 29, June na. Wala akong entry ng April, May. Diba? June, July, August na, September na, October na, November na. Yun yung ayoko sa strategy na to. Masyadong kaunti. Pero mataas win rate. Kasi nga sobrang A plus nito. Kumaga mahirap siya makita sa market. Okay? So, yun yung magiging kapalit ng high win rate nyo. Mabagal siya magpakita. So, with you testing your strategy, and ako, ilan to? Year 1 ko, 19 entries ako ha. Year 2, tinuloy ko lang. So, this is 36 trades. 2 years worth of data. Wala, yan talaga setup ko 2 years na yan ha. 36 lang talaga. Ganun lang siya kaunti. 2 taon, 36 trades. Kaunti, diba? And 2026, wala. No testing ako. Hindi ko siya tinatesting.
Kasi yun yung reason ng backtest, to test yung historical data. Ngayon, the goal na lang is to test it in the real world. Ngayon, trinay ko siya i-forward test. When we say forward test, sabihin, tinatrade ko siya. Ngayon, tingnan nyo to. Ganito, if you want a detailed journal, kung ano yung reason, ba't kayo nag-entry, ano itsura ng trade nyo. 64% ako dito. Pero alam ko sa pagkakalala ko, negative ako dyan. Kahit na 64% yung win rate, negative ako kasi bakit? Risk management. Hindi ako naglalagay ng proper risk. Like, nilalakihan ko yung risk ko, nililitan ko sa next ko. That's my problem. Okay, that's why I'm doing this video. Now, once you were able to backtest, yan na. Magiging confident ka na. 'Di ba? Kasi kita mo na yung strategy mo kung paano siya nag-work. One example is si Sir Tupe. Meron siyang strategy, 'di ba? Nagkakaroon siya ng SL na sunod-sunod. But once again, that is part of the probability. Sir Tupe, ang strategy niya is 60%. 'Di ba? Nagsisignal siya sa Discord natin. 'Di ba? And most of the time, it is win. But syempre nga, dahil nga yung probability is nagpe-play out. Kung sinabi natin na 60% yung win rate, if the 60% is win rate, yan yung wins, siyempre, meron tayong 40% na losses. And need natin yan harapin. Need natin yan na maharap, na malaman. Diba? Now, that's the first one. It's about backtesting. And backtesting is really finding a setup, testing your trades. For example, maglulong ako dito. Sa trading view kasi, pwede kayo mag-fake limit. Ayan. Kunwari naka-limit entry kayo, pwede yan. Kunwari naglong ako dyan, diba? Then, tingnan natin. Ayun, na-trigger. SL ako, placement SL. TP dito. Ayun, na-SL ako. Record ko yun. At least, wala akong daya. Kasi hindi ko pa nakikita kung ano magiging itsura ni market. Diba? Hindi ko alam kung ano magiging itsura ni market, so walang daya. Kaya ako gumagamit ng backtesting. Kasi pwede ako mag-backtest ng hindi ko nire-replay. Kaso, kita ko na kung ano mangyayari kay market. Dadayain ko yun. Sabihin ko, ay okay, nakita ko na to, alam ko to eh. For example, nakita ko ng CRT. Siyempre, pag nakita ko siya, nang tapos na yung chart, sabihin ko, ay okay, makaka-TP ako dito. That is wrong. If you want to have the authentic experience ng backtesting, you should have, or you should do review. I mean, replay. Ganun po yung ginawa ko doon with my CRT. And nilalive ko yun before. Last year pa. No. Mga buwan ng January ata. Nilive ko yun sa Discord ni Dads. No? Pinapakita ko sa mga viewers yung entry ko. And meaning that yung mga nakapanood nun, alam nila yung A+ setup ko sa CRT. Okay, ewan ko if ginagamit nila. Pero feel ko hindi kasi nga masyado siya mabagal. Next is journal. No? So this is how you start your risk management plan. This is how you start your plan. First is you pick your strategy. Once you pick your strategy, you need to backtest it. Ano ulit reason ng backtest, guys? Confidence. 3. Journal. Kada trade nyo, you need to journal it. Ito yung starting journal ko bago ako gumawa ng website. Meron ako mga ganito na insight. Tapos after ko mag SLRTP, ano sabihin ko? Wala. I just wish nag-out na ako nung nasa 6RR, di ba? Because with journal, nalalaman nyo ano ba yung mga nagiging mistake nyo with your previous trade. And ano yung pwede nyong baguhin. Okay? Ano yung pwede nyong baguhin. Diba? Sinabi ko dito na nababagalan ako. In-increase ko yung risk ko from 1% to 2%, which is tinuro ko din. Yan ay max nun. Ayoko nang taasan yan. Kasi napakababa ng win rate ko. Acceptance. Wala. Volatile market. Normal SL, no regrets. Inantay ko yung entry model ko. Nag-wait talaga ako. Diba?
Kaso nagkakaroon ako ng insights dahil I'm journaling. Sabi ko dito, I am becoming more emotional in my trades. Kasi natatakot ako maglagay ng break-even. Diba? Kasi baka nga pitikin yung break-even ko before lumipad. So, at least nakikita mo yung weakness mo as a trader. And you get to do something. You rest. March 19 to. Tingnan nyo, wala akong trade ng March 20. Kasi nagpahinga ako. March 21 ang next trade ko. Dito, ayan, ganda entry kaso front run. Tingnan nyo, hindi nalihit yung limit ko, lumipad na siya, di ba? 17, March 21, second entry. Ito kasi madaling araw, 12 a.m. Ito naman, 10:40 ng gabi. Nag-short ako, 4 RR. Oh, inamin ko, pilit yung entry ko kasi may good sweep. Pero still, a good entry. Hindi ko naman na-entryhan yan if that is not under my system. Sayang ka ako, di ko hinold. Bumagsak na matindi yan eh. But that's okay ka ako. Nakakuha ko ng 4 RR, di ba? Tapos current balance ko. And so on and so forth. Dito front run. Ang ganda niyan guys oh. Hindi natamaan yung limit ko. Pero lumipad siya. Tama yung idea ko yan eh. Learning so far, di ba? That is how you journal. Journal is for mastery. You master your strategy. Kung ano yung mga pwede mo pang gawin na mas better, ano yung mga pwede mo pa idagdag. And that's it actually. And lastly, most important, stick to your plan. Hindi dahil natatalo kayo with your trades, yun na yun. Hindi. You have to ensure that once you find out yung strength, yung weakness ng strategy nyo. And guys, trust me, for those right now who are doubting, na nagdududa sa strategy nila guys, isa lang po need nyo dito sa 4 na to. Ito talaga. Ito yung nag-allow sa akin na mas maging confident with my entry. Kahit na 8% lang. Nakita ko yung math eh. Kahit na matalo ko ng sunod-sunod eh. Pagka maka-jackpot ako ng isa, madodoble pa yung capital ko. And I could continue what I have started, di ba? So guys, paano ba nag-avail niyan? Trading View, punta kayo dito sa upgrade plan. Ito yung suggest ko. 1 month lang is enough. Basta tatapusin yung backtesting nyo within 1 month. $12. That is 700 or 800 pesos. 1 month. Okay? So, ayun. 14 pala. 15. 900, 1K. And guys, bakit ako gagastos dyan, Sir Snow? Once again, it is to build your confidence. Because you want to trade, you want to earn money, syempre you have to, need nyo maglabas. Diba? Need nyo pa din maglabas in order for you to really get to know your strategy. And guys, that is it, no, for this series. That is Risk Management 101. Okay? Once again, you need to trust your plan, trust your strategy po. Once again, trading success is not about being right. Trust me guys, trading success is all about being consistent. Kahit na natatalo na kayo. So and guys, no, see you guys sa next series natin. I'm going to be finishing yung ating Fibonacci series.